Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan nyo kami dito sa #BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. Ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Love unstoppable, breaking all my fears. Glory of the sun, shining brighter. Running to the cross, where your mercy pours. All my shame is gone. You have won it all. You have won it all. Alright, magandang gabi mga ka-BBF. Nandito naman tayo, Friday night na naman at syempre magsama-sama na naman tayo dito sa #BBF. Sama-sama tayo sa kwentuhan, kantahan at sa tugtugan. Good evening po sa ating lahat. Binabati po natin ngayon ang lahat ng nakikinig dito sa Bataan, dito sa Philippines at saka all over the world. Good evening! Ako po si EJ Ruiz at ito po kasama ko si Ate May 4 at magsama-sama tayo and the rest of the BBF team. Magsama-sama tayo ngayong gabi sa masayang kwentuhan at syempre sa kantahan at tugtugan. And for your greetings and texts, just text 0946-8288235 para sa Smart and 0917-9284-843 para naman sa Globe. Ulitin ko po, 0946-8288235 para sa Smart and 0917-9284-843 para naman sa Globe. Hello, pwede nyo rin po kaming panoorin or makinig po kayo sa link na ito, www.ustream.tv/channel/radio-98-3-FM. Once again, you can also listen to us or watch online. Just click this link, www.ustream or ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. So ayan, tuloy-tuloy na tayo sa ating tugtugan. Here's a song from Hillsong Young and Free, This is Living. Waking up and knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted with you.
perfect love that sets me sore. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. You lead the way, got your right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, tundra color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sets me sore. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. See the sun now bursting through the clouds, black and white, got the color all around. All is new in the Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds, black and white, got the color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sets me sore. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Wow, pinagpala ang gabi na ito. Okay, alam ko na nakapagpahinga kayo sa buong maghapon dahil ngayon ay holiday. So ngayon naman ay hayaan nyo po na kami po ang sagot po namin ang mga kanta at lalo na po yung mabuting salita at mapagbiyayang mensahe ng ating Panginoong Diyos ngayong gabi. So, binabati ko po kayong lahat, yung mga taga Life Center, ang ating mga kaibigan ay patuloy nawang managana ang pag-ibig at kalinga at ang pagmamahal ng Panginoong Diyos ay sumainyo nawang lahat. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating pong radio. Okay, so praise God. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isang nakikinig ng ating program. #BBS, Blessed, Beloved, and Favored. So, minsan pa po, ito po ay every Friday, 8 to 9 p.m. Ayan, kanina po ay narinig nyo yung link para mapakinggan nyo rin po kami online, lalong-lalo na po kung kayo ay outside Bataan. Ayan. So, ngayong gabi po, ang ating topic ay very interesting. Ang ating pong topic ay Building Your Life in the Solid Foundation. Ayan. So, alam nyo,
ang buhay natin iba-iba. Iba-iba yung ating lifestyle, iba-iba yung ating direksyon, iba-iba yung ating mga pinagmulan at iba-iba rin ang ating patutunguhan. Pero alam niyo po ba, kapag ang ating buhay ay itinayo natin, para po bang nagtatayo ng bahay, sa isang matibay na pundasyon ay sigurado pong mananatili kang matatag. Ano man ang iyong journey sa buhay, ano man ang iyong gustong puntahan, okay, yung mga ninanais mo, mga pinapangarap, sinisigurado ko po kayo kung ang ating pundasyon sa buhay ay walang iba kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi ka mahuhulog sa tulay, kumbaga, hindi ka mag-aalanganin dahil ang Panginoon ang siya nating magiging tanggulan at siya ang ating magiging panulukang bato. Ayan. So, ngayong gabi po ay excited ako dahil meron po akong mga kasama dito na maririnig ninyo na mag-share din po ng kanila pong insights about building your life on solid foundation. Yan. But before that, nais ko po munang mag-good evening din sa lahat po ng mga naka-live streaming po tonight. Lalong-lalo na po si Ate Sol at saka si Kuya Edmond Evangelista at yung aking kapatid na napakaganda, si Cynthia, na sobrang napakaraming pabor sa aking mga anak. Yung aking anak na si Keisha na nandyan sa Angeles City at ang kasing ganda ko, si Keisha at saka si Charmaine na nandyan sa Angeles at saka si Cindy. Ayan, good evening sa inyo at sa lahat po ng nasa inyong mga radio. Ayan. So, sisimulan po natin at ngayon po ang inyo pong maririnig ay from Doña Francisca. Yan. First time niyo po magsasalita actually, pero alam niyo po maraming beses na po namin itong pinagsasalita at nakakatuwa din ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon at ang dami niyang pinagdaanan, pero dahil nga ang kanyang pananampalataya ay nakasandig sa isang matibay na pundasyon, ay marami siyang mga natawiran na mga problema, pagsubok sa buhay, at kung makikilala niyo siya, palagi siyang masaya, walang dull moment sa kanya dahil ang kanyang nasa puso, ang kagalakan niya, pinagmumulan ng kanyang kagalakan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po si Vilma Mendoza. Hello po, magandang gabi po. Bago po ang lahat, gusto ko muna pong batiin ang lahat po na nakikinig, maging sa Radio Man at sa internet. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong topic ngayong gabing ito ay building your life in a solid foundation. Yan. May two kinds of home builder. Ito ay yung isang fool at saka yung isang wise. I-share ko po yung fool. Okay. Bago po lahat, babasahin ko muna po yung verse sa Bible. Sabi po sa Matthew 7:24 to 27, sabi po, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita, take note, nakikinig ng mga salita, at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumagyo at bumaha at binuyo ng malakas na hangin ng bahay, bumagsak ang bahay at iyon ay lubusang nawasak. Kaya po, kung ako po ang tatanungin, pag ako po ay nagtayo ng bahay, hindi ko po siya itatayo sa buhanginan. Kasi po, kung ikaw ay magtatayo ng bahay sa buhangin, ang sabi po sa binasa natin, ito ay easily washed away. Tapos, easily destroyed.
at saka easily blown by the wind. Ibig sabihin, kung ikaw ay magtatayo ng bahay, magpapatayo ka ng bahay mo, pipili ka, ay babantayan mo ito habang tinatayo siya. Kasi titingnan mo yung bawat foundation na ilalagay ng construction. Kaya po, at hindi lang yon, pagka nagtayo ka ng bahay nang walang pundasyon, ito po ay madaling magigiba. Tulad ng paglumindol lang, lumakas ang hangin, at magkaroon ng malaking baha, ito ay madaling masisira. Kaya po, kung ako po ay ito yung sinasabi kong ito ay hindi po ibig sabihin, hindi siya literal. Ibig sabihin, pagka ito ay pinagawa mong bahay, kung ikaw talaga magpapagawa ng bahay, hindi mo basta-basta papagawa ang iyong bahay kasi madali lang siyang masisira. Kaya po, kung sa spiritual po natin dadalhin ang pagpapagawa ng bahay na to, ito po ay kung tayo magpapagawa ng bahay, ibig sabihin, kung tayo magkakaroon ng problema sa buhay natin, madali lang po tayong mag-give up. Ibig kong sabihin, sa dami pong pagsubok ang dumating sa buhay natin at ang foundation natin ay yung ating five senses, madali lang po tayong babagsak at manghihina. Minsan, ang gagawin pa natin, masisisi pa natin si Lord, bakit binibigyan niya tayo ng ganitong problema. Kasi nga, di ba, ang alam ko, hindi si Lord ang nagbibigay ng problema sa buhay natin. Ang binibigay niya lang po sa atin ay good life. Kaya po, dapat patuloy po nating ilagak ang ating pundasyon sa ating Panginoon. Ayun, so maraming salamat, Vilma Mendoza. Ayan ha, nakakatuwa naman po. At ngayon naman ang maririnig natin ay yung palagi din nating suki din natin dito sa #BBF. Siyempre, walang iba kundi si Ate May for Yadno. Ayan, good evening po sa ating lahat. So, kung kanina, yung in-illustrate ni Ate Gigi dun sa parable of two builders, yung in-illustrate niya po ay isang foolish builder. Meron po akong nabasa. Actually, yung parable po na yun, nakakatuwa po siya. Kasi alam niyo po, nung ini-illustrate siya ni Jesus, nung before niya pinabuild yung dalawang builder, yung wise builder at saka foolish builder, actually, yung mga materials na binigay, parehas na magaganda, parehas na mamahalin, sobrang tibay, sobrang lahat. Grabe, ang gagara. So, binigay lahat yung materials na yon para sa dalawang builders. So, yung foolish nga kanina, sabi nga ni Ate Gigi, so nag-build siya ng house niya sa sand. 'Di ba? Minsan po tayo gusto natin yung madalian lang. Kasi inisip siguro ng foolish builder, ang gara naman ng gamit ko, kaya dito ko na lang ipapatayo para madali agad. May ipapakita ko agad na matatapos agad. Pero alam niyo po, ang ginawa ng wise builder, nag-research siya, saan ba dapat ipapatayo ang isang bahay? Paano ba ipapatayo ang isang bahay? Ano bang mga kailangan ko para maipatayo ang isang bahay? So naturally, siguro sa pagre-research ng ito, it all falls na kailangan niyang magpatayo or mag-build ng house under the rock. Dun sa isa pa, di ba yung binasa po ni Ate Gigi kanina, yung Matthew 7:27, chapter 7, verse 24 to 27, yung isa po nito, manggagaling din sa Luke 6:46 to 49. Yung wise builder, talagang nag-build siya with a foundation. So, sabi nga dito,
sa topic natin ngayon, building your faith with the strong foundation, dun sa rock. So ano nga ba yung isinisymbolize ng rock? So sabi dito, Christ is the rock himself, mga kapatid. Christ is the rock himself. So bakit ba pag sa rock, ano bang mga benefits ko pag sa rock ako nagpatayo? So ibig sabihin, pag sa rock ka kasi nagpatayo, yung bahay mo sturdy, yung bahay mo immovable. Sabi nga sa verse na binasa ni Ate Gigi kanina, dumating ang bagyo, dumating lahat ng klase ng bagyo, typhoon, wind, etc. Name it, name everything. Dun sa dalawang house na naitayo na yon, yung sa foolish builder, wasak na wasak and big fall. Sabi nga sa Bible, sobrang, sabi niya, and great, the fall was great and complete. So, ibig sabihin, walang natira, mga kapatid. So, on the other hand, yung naman dun sa wise builder, syempre, yung bahay po, sturdy, at saka immovable, walang nangyari. So, ganun pa rin siya, no, mga kapatid. So, kung tayo, magbibuild man tayo ng bahay natin sa rock, sabi nga natin Gigi, and then spiritually, I declare, mga kapatid, na magbuild tayo ng faith natin kay Christ Himself, which is the rock of our salvation. So, anong mangyayari sa atin pag sa Kanya tayo nag-invest ng ating faith? So, yung emotions natin, yung spirit natin, naka-stable, immovable siya. So, kunyari dumating man mga problema sa buhay natin, dumating man ang mga circumstance sa buhay natin, dumating man yun, sabi nga ni Ate Lynn dun sa isang lesson namin, natural lang naman na dumarating yan kahit sa mga nananampalataya at hindi, pare-parehas, dadaanan tayo niyan. Pero ang difference lang is, tayo, kung nasa atin si Christ, hindi tayo magigiba, mga kapatid. Lagi nyo pong tatandaan yan. Kung alam nyo by faith na nasa inyo si Christ, hindi or walang anumang, kahit anumang bagyong dumarating sa inyo, you're still strong and stable. Kayang-kaya nyo po siya at malalagpasan nyo. Naalala nyo yung isang lesson natin noon na Peter through the storm, Jesus and Peter through the storm, di ba? So, by faith, mga kapatid, mag-invest lang tayo sa Kanya, i-build lang natin yung faith natin sa Kanya, and everything's gonna be okay. Actually, Ayun, nakakatuwa naman. Nakakatuwang marinig yung mga encouraging insights na galing mismo sa mga ating mga kapatid. At alam nyo po ba ay kung bakit sila malakas ang loob nagsasalita tungkol sa kabutihan ng Diyos? Kasi alam ko na sa mga buhay nila, naranasan nila yon. Well, magpapatuloy po tayo sa atin pong pagkukwentuhan, but for the meantime ay pakinggan muna natin ang isang song, and I'm hoping po na yung mga songs po na naririnig nyo ay na-enlighten pa rin kayo, nagbibigay ito ng nakakapag-uplift ng inyong spirit. Okay, so here's Roseanne and Benok. Thank you.
That's Roseanne at saka ang tumugtog po sa kanya ay si Beno. Kaya napakagandang song. So nais kong basahin sa inyo ang story na matatagpuan sa Matthew chapter 15 verses 22 to 28. Ayan, again, Matthew chapter 15 verses 22 to 28. Ayan, sabi diyan, a Canaanite woman from that area came and cried out, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is horribly demon-possessed." But he did not answer her a word. Then his disciples came and begged him, "Send her away because she keeps on crying out after us." So he answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and bowed down before him and said, "Lord, help me. It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs," he said. Verse 27, "Yes, Lord," she replied, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "Woman, your faith is great. Let what you want be done for you." And her daughter was healed from that hour. Okay, so yung ating pong binasa ay tungkol sa isang Syrophoenician woman. Isa siyang Gentile. At nung kapanahunan po ni Jesus, nung hindi pa siya naipapako sa krus, may karapatan lamang po sa pagpapala ng Panginoon ay yung mga tinuturing na mga people of God or yung mga Israelites or yung mga Jews. Okay? So, yun lang yung may mga karapatan na tumanggap ng pagpapala, kagaya ng healing, ayan, yung mga kagalingan, miracles. Ang pwede lang o kapatawaran ng kasalanan, ang pwede lang dumanas nito ay yung mga people of God o yung bayan ng Diyos. Okay? So, itong Canaanite woman or yung Syrophoenician woman na ito, na ang kanyang anak ay demon-possessed at nangangailangan ng tulong ng ating Panginoon, ay wala karapatan. Kumbaga, walang karapatan doon sa mga blessing na yon. Pero, ganun pa man ay dahil siyempre, alam nyo naman, ang isang ina ay talagang napakatindi ng kanyang pagnanais. Siyempre, anak niya yun. Anak niya yung nasa ganung kalagayan. Ako man siguro, talagang gagawin ko ang lahat. So, nagmakaawa siya sa ating Panginoong Jesus. Tinaboy siya ng mga disciples. Pero, sabi, ang sinagot sa kanya ng Panginoon, dun sa verse 26, sabi doon, hindi tama na ibigay yung pagkain ng mga anak at itapon lang sa mga aso. Ang ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos o ang mga anak ng Israel or ang mga anak ng Hudyo o mga Hudyong lahing Hudyo lamang ang may karapatan sa biyaya, sa pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Kung tutulungan mo ang mga hintil para kang nagtapon ng tinapay sa aso. Narinig, kung ikaw ang makarinig noon, siguro sabi mo, di wag. Di wag, parang gano'n, di ba? Kasi parang tinuturing ka lang na parang maliit na citizen, parang gano'n, dahil wala kang karapatan. Pero patindi ang pagnanais talaga ng babaeng ito na gumaling ang kanyang anak. Kaya ang sabi niya, oo nga po, Panginoon, pero kahit naman po yung mga aso kumakain din ng mga bumo o maliliit na piraso ng tinapay na natatapon mula sa mesa ng kanyang amo. Nung marinig ito ng ating Panginoon, iba yung nakita niya. Hindi yung isang nanay lamang na nagmamakaawa para sa kagalingan ng kanyang anak, kundi ang nakita niya ay isang babaeng napakalaking pananampalataya sa Panginoong Hesus. Makikita rin dati dito sa kwentong ito na kung ikaw sinabihan ka na parang wala kang karapatan o isa ka lang asong maituturing kumpara sa mga anak at hindi ka karapat-dapat tumanggap ng pagpapala, tapos sinabi mo, para bang ang punto dito ng babae, kahit po yung mga latak lang, o yung kahit na po yung sobra lang, kahit yung
itatapon nyo na lang. Okay na lang din po ako. Basta gumaling na lamang po ang aking anak. So, ang ibig sabihin lamang, naniniwala ang babaeng ito na ang Panginoong Jesus, hindi siya matitiis. Na ang Panginoong Jesus ay gracious, mahabagin, mapagbiyaya, mapagpala, at alam niya kung bakit siya very insisting na hingin ang pagpapagaling, okay? Ang pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa kanyang anak dahil alam niya ang Panginoong Jesus lamang talaga ang solusyon sa problema niya. Ano nga ba yung problema niya? Sinasapian ng masamang espiritu ang kanyang anak dahil wala nang mas makapangyarihan pa sa kapangyarihan ng sumasapi doon sa kanyang anak, kundi ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. At kaya yung sinabi niya sa verse 28, nakakatuwa yung sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 28, at dito po ako magtatapos, "Woman, your faith is great. Let what you want be done for you." Tapos ang sumunod doon, "And her daughter was healed from that hour." Instant healing ang tinanggap ng babaeng ito. Gumaling ang kanyang anak dahil sa matinding pananampalataya, marubdob na pananampalataya ng Syrophoenician woman na kung mapapansin po natin ay nakatuon, nakasandig sa isang matibay na pundasyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya po kung tayo man ay nakakaranas ng matinding problemang ganito ay wag po tayong masisiraan ng loob. Wag kang susuko. As long as alam mo na ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay mo ay walang iba kundi ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus at sa kanyang tinapos na gawa, walang dapat makapagpahina o makapagpa-give up sa iyo. Okay, so babalikan po natin yung kaninang ibinabahagi ni Ate May 4. Wrap up niya yung kanyang mga sinabi dahil nagkaroon tayong technical problem kanina at hindi narinig, mga namin pong nag-text na hindi daw po masyadong narinig yung kanyang sinabi. So balikan natin, Ate May 4, Yadno. Ayan. Andito naman po ulit ako. So, i-wrap up ko lang, no? Yung kay Ate Gigi kanina, she was talking about the first kind of builder, yung foolish builder ang shinare ni Ate Gigi. So, yung sa akin naman, yung kasunod nun, kasi sa parable of two builders, meron nga po tayong foolish builder at saka the second one is the wise builder. So, kung yung kanina, yung foolish builder, nag-build siya ng kanyang house sa sand, under the sand, no? So, nagkaroon tayo, after nun, sabi ko nga kanina, alam niyo po yung dalawang builders na yon, nabigyan sila ng parehas na materials, parehas matitibay, parehas magagara, parehas ang gaganda. Pero yung foolish builder, nag-choose siyang mag-build sa sand. And then yung wise, before siya nag-build, alam niyo po ba na nag-research muna siya kung saan ba dapat, paano ba dapat i-build ang isang bahay. So, after all of it, na yung result ng kanyang research, nagpatayo siya ng bahay niya sa rock at with foundation. So, sabi ko din kanina, ano ba yung rock? Ano ba yung sinisimbolize? Bakit ba kung sa rock, ano bang mangyayari sa bahay ko if ever na nagpatayo ako doon? So naturally po, pag nagpatayo po tayo ng bahay sa rock at saka with foundation, ito po ay sturdy, ito po ay immovable. At kung dumating man ng sobrang kahit gaano kalakas na bagyo, hindi po ito magigiba. Okay? So parang sa atin pong buhay, tag nito, parang sa parable of two builders, na parang dalawang klase ng tao na mamimili kung saan niya i-invest yung kanyang faith, sa mundo ba na parang sa sand na shaky, movable, or dun ba sa rock na which is Christ, our solid foundation. So saan po ba tayo magbi-build? So, I declare mga kapatid na mag-build tayo ng faith natin sa Kanya lang, mag-focus tayo sa Kanya lang, and everything's gonna be okay. So, yun po yung parable of the two builders. Yan. Ayun. So, nice ko din pong ikwento yung
thank you Ate May for, by the way. So yung Mark chapter 8, gusto ko pong ikwento yung Mark chapter 8 about Roman officer. Yan, I'm sure marami sa inyo ang nakaka-relate doon sa kwento ng isang Roman officer na ang sabi niya nung siya ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Okay? Nung siya ay lumapit sa ating Panginoong Jesus, it is also found, you can also find it at Luke chapter 7 verses 1 to 6. Ayan. So, basahin ko po ito. Basahin ko muna po yung kwento. After Jesus had finished all that he had to say in the hearing of the people on the mountain, he entered Capernaum. Now, a centurion, or ito po yung sinasabing Roman officer, had a band servant. Okay, siguro patuloy ko itong pabasa kay Ate May 4. And sabi dito sa verse 2, Now a centurion had a bondservant who was held in honor and highly valued by him, who was sick and at the point of death. And when the centurion heard of Jesus, he sent some Jewish elders to him, requesting him to come and make his bondservant well. And when they reached Jesus, they begged him earnestly, saying, He is worthy that you should do this for him. For he loves our nation, and he built us with our synagogue. And Jesus went with them. But when he was not far from the house, the centurion sent some friends to him, saying, Lord, do not trouble yourself, for I am not sufficiently worthy to have you come under my roof. Neither did I consider myself worthy to come to you, but just speak a word, and my servant boy will be healed. For I am also a man, subject to authority, with soldiers under me. And I say to one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my bondservant, Do this, and he does it. Now when Jesus heard this, he marveled at him, and he turned and said to the crowd that followed him, I tell you, not even in all Israel have I found such great faith. And when the messengers who had been sent returned to the house, they found the bondservant who had been ill quite well again. Okay, meron kang gustong i-share about that, Ate May 4? Ayan, Ate Lynn, sobra po akong na-bless dito sa story na to. I always hear this, alam nyo ba mga kapatid, lagi ko po ito narinig kina Pastor, kina Bishop, kina Ate Lynn, pero sobra pong nakaka-amaze talaga to. So, kung, di ba yung topic pa rin po natin kanina is building your faith in a solid foundation. Yung una kanina, lahat puro faith po yun. So, lahat ng faith nila, binild nila sa solid foundation, which is Christ Himself. So ito rin, tong Roman soldier na ito, binild niya rin yung kanyang faith kay Christ lang. Just imagine mga kapatid, Roman soldier siya. Roman soldier siya. So nakakataas siya, tas meron siyang bondservant na sobra niyang pinagkakatiwalaan na, sabi nga natin kanina, kanang kamay. Sobra niyang pinagkakatiwalaan. So just imagine, servant niya ito or alipin niya ito. Tapos nung narinig niyang nandyan si Jesus Christ, padaan dun sa area nila, nag-send siya ng friends niya para lang papuntahin si Jesus sa kanya at alam niya na i-heal niya ito. Another, mga kapatid, healing ulit ito. So, para ma-heal yung kanyang bondservant. Ang nakakatuwa dito, kanina when I was reading it again, ang sobrang nakaka-bless dito, mga kapatid, hindi pa pumupunta si Jesus dun sa area nila kasi nagpapunta pa siya eh. May inutos pa siyang pakisabi kay Jesus. Sabi dito, mayroon siyang inutos na mga Jewish elders. Pakisabi naman, pumunta siya dito sa bahay para i-heal niya tong servant natin. Nung sinabi ni Jesus na sasama na siya at malapit na siya sa kanilang area, alam niyo po, nag-utos pa ulit yung Roman soldier ng friends pa niya para sabihin, Lord, wag na po kayong mag-apala, sabihin niyo lang po. Just say a word, sabihin niyo lang po at
mahihil na po yung aming bond, yung aking bond servant. O, di ba po? Di ba nakaka-bless po yun na kung tayo po mismo directly sabihin natin, Lord, I need healing today. Thank you, Lord, for the healing today. Direct po yun mga kapatid. Kaya pwede nyo pong i-reach out siya. Pwede nyo pong i-reach out agad-agad si Lord. So, hindi nyo kailangan pang pwedeng utusan pa na parang dito sa story. Kayo po mismo by faith na kung ano pang po yung nararamdaman nyo ngayon na kailangan nyo ng healing, just say it immediately directly to Him. So, kagaya po sa story, hindi pa man bumalik yung mga friends na inutusan niya, healed na yung kanyang bond servant. Ayan. Okay, thank you, Ate Mayfor. So, kung mapapansin ninyo, sa Matthew chapter 8, andun din yung kwento about this centurion and his servant. Sabi niya sa verse 8, Matthew 8:8, sabi niya, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. Instead, just say the word and my servant will be healed. Bakit niya sinabing I am not worthy to have you come under my roof? Sabi niya, di po karapat-dapat na yung bahay ko, pumunta ka doon. Bakit po? Kasi ang Roman centurion na ito ay isa rin pong Gentile. Isa rin hindi karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga Jews. Okay? At para sa mga anak ng Israel, sa mga pinagpala, sa mga piniling bayan ng Diyos. Okay? Pero nakakatuwa po dito, alam ng centurion na ito na hindi siya karapat-dapat, pero lumapit pa rin siya sa Panginoong Jesus. Isa rin kagaya nga po ng kwento ko kanina tungkol sa Syrophoenician woman, isa rin katibayan na alam nila ang puso ng ating Panginoong Jesus. Na kahit na sa tingin mo sa sarili mo hindi ka karapat-dapat, ang Panginoong Jesus ay willing pa rin na ibigay sa iyo ang katugunan ng iyong panalangin or solusyon sa iyong mga kinakaharap. At ang nakakatuwa doon ay ang laki ng pananampalataya ng lalaking ito, ng Roman centurion na ito. Dahil sabi niya, I am a man under authority. I too am a man under authority with soldiers under me. I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. And to my slave, do this, and he does it. Para niyang sinasabi na, ako din ay mayroong authority over me, and may authority ako dun sa mga under me. Pag sinabi kong go, go sila. Sabi ko come, dadating sila. Tapos para bang ang sinabi niya, sabihin mo lang, sabi niya, just say a word and my servant will be healed. Ganon inonor ng centurion na ito ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Jesus. Kanina pa lang po, mula sa umpisa, ay pinag-uusapan natin na kung ang iyong pananampalataya ay sasandig mo sa isang matibay na bato, ikaw ay matatawag na wise builder, kagaya ng senior kanina ni Ate Mayfor at saka ni Vilma, na yung iyong pananampalataya, kung isasandig mo sa matibay na bato, at walang pong iba yon kundi ang ating Panginoong Hesukristo, at iyong paniniwalaan na yung tinapos na gawa niya dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ang siyang mainam na sandigan, na kung ano man yung iyong mga kinakaharap sa buhay, ang lahat na yan masusolusyonan. Pwedeng instantly, depende, di po ba? Depende sa iyong pananampalataya. Hindi ka man karapat-dapat sa tingin mo. Hindi ka man karapat-dapat sa tingin mo, kagaya nung iniisip nung Syrophoenician woman at saka nung Roman centurion. Pero alam niyo po ba, after the cross, after Jesus finished His work dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, lahat ng nananampalataya, wala nang puwera kay Gentile, kay Jew, nabibilang ka sa lahi ni Israel or hindi, anak ka man ni Abraham o hindi, ay meron kang karapatan, meron kang pribilehiyo na tumanggap ng tulong mula sa Panginoon. May it be healing sa inyong mga karamdaman, maging ito ay katugunan sa inyong mga katanungan or solusyon sa inyong mga problema, maging kalayaan man sa inyong pagkakabilanggo o pagkakagapo sa pagkakaalipin ng kaaway, kagaya ng kwento ng isang Syrophoenician kanina. So, ang ating matibay na sandigan, okay, ang ating matibay na pag-asa,
Okay? Our best hope in life is when we build our faith on a strong foundation. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag sa Kanya ay solid rock. Ibig sabihin nun nga pong ito ay ikinuwento ko sa Bible School. Meron akong picture doon sa pinuntahan namin sa mountain, sa Annabel, sa Danga Mountain Province. Meron kaming dinaanan doon na malaking lake. Tapos, ay river actually, malaking river. Tapos, sa katabi ng river na yon ay isang bundok na napakataas. Pero alam niyo po ba, napakalaki niyang bundok pero solid rock siya. Isang malaking bato na talagang solid, parang building na itinayo. So sabi ko sa kanila, ganyan ang Panginoon. Mas malaki pa diyan, mas matibay pa. Na kung itatayo mo ang iyong building doon sa ibabaw na 'yon, ay hindi siya magigiba. Hindi siya magigiba, dumaan man ng bagyo, dumaan man ng tsunami, dumaan man ng earthquake, hindi siya magigiba kasi ang pundasyon niya ay solid foundation, solid rock. So, I challenge you, mga minamahal kong mga tagapakinig, saan man kayo naroon, ano man ang inyong mga kinakaharap sa buhay, ano man ang inyong mga dinaranas, ano man ang inyong dinaramdam, emotionally, physically, o mga gumugulo sa inyong isipan. Marami na kayong nasubukan marahil. May mga pinuntahan na kayong mga psychiatrist. Meron na kayong mga pinuntahan ng mga doktor. Meron na kayong mga pinuntahan para utangan. Meron na rin kayong mga pinuntahan ng mga counselors. Alam nyo, bakit hindi nyo subukan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa buhay mo at sa buhay ko? And I assure you, taas ang aking dalawang kamay, pati ang aking dalawang paa. At dahil sinasabi ko po sa inyo, proven and tested, ang Panginoong Hesus hindi ka kailanman itataboy. Dahil mahal na mahal ka niya, buhay niya, ibinigay niya sa iyo. Dahil ang kanyang pagmamahal, hindi natatapos, hindi tumitigil. Kahit tumigil ka pang mahalin siya, naririyan pa rin siya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Salamat po, maraming salamat sa ating mga tagapakinig, and I challenge you, palagi nyo pong isasandig ang inyong pananampalataya, hindi sa sarili, hindi sa ibang tao, hindi sa laman ng inyong bulsa at passbook, kundi sa isang matibay na pundasyon, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Sobra pong nakaka-bless yung sharing po natin ngayon at this time na every time po na meron tayong kakaharapin na problema, alam na po natin kung sino po ba yung kakapitan natin na matibay na sandigan sa ating buhay. So, mabilis lang po, gusto ko lang i-share sa inyo yung sa babae pong inaagasan na kung saan talagang pinakitaan din po siya ng Lord na yung faith niya po kinabiliban din na kahit na yung sakit niya po ay umabot na ng 12 years at gaya nga po na sabi ni Ate Lynn na minsan ang dami na nating nalapitan pero hindi pa rin tayo gumagaling, pero siya inilagay niya yung pananampalataya niya sa Panginoon at sabi niya, mahawakan ko lang yung damit ni Jesus, alam ko gagaling ako. At yung pagkakasabi niya po na yung punong-puno po yun ng pananampalataya. So as we pray, lagi niyo pong dapat po nandun yung ating tiwala
sa ating Panginoon, yung confidence po natin na mahal tayo ng Panginoon at hindi niya po tayo iiwan at pababayaan at hindi kanya bibuguin kung ano man ang yung hilingin sa Kanya. So, lagi niyo pong tandaan mga kapatid, mahal na mahal po kayo ng Lord. Ayan, so malaki po ang ating pag-asa at ang ating kinabukasan kapag ang ating pagkatao, yung buhay natin at ang maging paniniwala natin, isinalig natin, isinandig natin sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man mga balakid, ano man mga sirkumstansya, ano man mga problema ang pinagdadaanan po natin, as long as alam natin na yung faith natin nakatayo sa matibay na bato, nakafocus kay Jesus Christ, ano man mga problema, sakit na pinagdadaanan ng tao, pagdadaanan natin, maniwala po kayo mga kaibigan, magtiwala tayo sa Diyos. Hindi tayo magagapi, hindi tayo malulugmok, hindi tayo matatalo, dahil alam natin, mahal tayo ng Diyos. Ang faith natin nakatayo sa matibay na bato, matibay na muog, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dumaan man ang hangin, dumaan man ang bagyo, dumaan ang malalakas na unos ng buhay, dadaan lang po sila. Subalit hindi ho sila makakaapekto ng malaki sa buhay natin. As long as yung faith natin sa Kanya lamang po nagtitiwala, walang iba sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, mahal kayo ng Diyos, maging sino ka man, ano man ang iyong nakaraan, kahit anong kasalanan mo, huwag ka doon mag-focus, mahal ka ng Panginoon, ano pa man ang mga nakaraan mo. God bless you. Hello po, at tunay nga napakaganda yung message. At saka po, kung tayo man po ay may dinaranas ng mga pagsubok at problema sa buhay, ang lagi lang po nating isa puso ay yung lagi po nating isipin na andyan po si Lord, hindi Kanya iiwan at hindi Kanya pababayaan. Kaya po, ano lang, kapit lang kay Lord. Ayan. Ang lagi lang po nating isipin na kahit sino ka man, kahit na ano pang lahi mo, ay God always loves you. Ayun po, binabati ko rin po yung mga ano po, yung BSE 1E na congratulations dahil sa inyong pagkamit ng tagumpay sa Gymnastar Championship. Ayan binabati ko po si Lawrence, si Dada, si Kate, si Revelyn, si Ella, si Mary Ann. Si Nanay Meli. Ayan, si Nanay Meli. Si Gado. Si Gado, si Kuya JR. Ayan, congratulations sa inyo. Sabi ko naman sa inyo, mag-declare lang kayo. Wow! Okay, sabi po sa Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. Don't be frightened, for I am your God. I strengthen you. Yes, I help you. Yes, I uphold you with my saving right hand. Yan ang pangako ng ating Panginoon. So, huwag kang matakot. Ano man ang iyong ayong kinalalagyan ay nariyan lagi ang ating Panginoon. Hinihintay ka lang na maniwala at magtiwala sa Kanya. Okay, so good evening po sa lahat ng nakinig, lalong-lalo na po sa aming pinakamamahal, Ate Sol and Kuya Edmond, Evangelista, si Uncle Junior, Beth, Grace, Lola Maria, and Remy Evangelista ng Munting, Batangas. At ganun din po kay Ate Jane and Kuya Bernard Laconsay. At ganun din po kay Brother Lito and Sister Lynn Flora. At syempre kay Kuya Greg Soriano dyan sa Davao. At saka si Ate Mila and AJ Ongkingko, and hello to Aaron. At ganun din kay Ate Joy and Kuya Bernard Tuazon and Ricky Gatdula. At syempre Jennifer Luciano and Ian De Leon. Binabati ko rin po sina Tatay Ed, Nanay Evelyn, Edlyn, hello! Si Luis, si Ate Nora, si Ate Grace Santiago, Kuya Elimar, Belen, Henry, Abigail, Nanay Lucy, Ate Rose, Ate Lita, Jane, Matthew, Tintim, Ate Mer Diaz, Ate Malu, Irene,
And July, Tatay Lando and Nanay Mila. Yan. And hello din kay Grace de Guzman, Jack, Nika, Maika, Gio, Kim, JJ, and Zed Magpantay. And syempre, mga BFF team, Kuya Ian, Mayfor, EJ, Kisha, Benok, Dada, Gleda, Sherwin, Bral, Luis, Santiago, Carlo, Justin, hello, Michelle, Marvin, Trixie. And ang ating mga BFF Junior, Fershan, Frankie, Hazel, Diane, Trisha, Rain, Janver, Raisa, and Saria, and syempre si Ram. And syempre po, ang binabati ko ang mga magugang, mga gurong gala. Yan, si Ma'am Babe, si Ma'am Jennifer, Sir Chris, Sir Edgel, Ma'am Mira, yan. So, hello po sa inyo. And syempre si Ma'am Audrey. Thank you po. Happy birthday kay Len at saka hello kay Tita Tits and happy birthday, advance happy birthday kay Ate Liza, Ate Flor de Liza ng food trip ni Tatay Romy dyan sa Orani. Hello. At hello kay Saria. Yan, kay Saria. Hello, Saria. At saka hello kay Ate Bike at saka si Tita Tits and Lelen, happy birthday. Ate Lisa, happy birthday po. Hello kay Charmaine, kay Kisha, at saka kay Sint dyan sa Angeles. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, #BBF, blessed, beloved, and favored. Lagi niyo pong tatandaan, ang pagmamahal ng ating Diyos, hindi tumitigil, hindi napapagod, hindi nagbabago. At ngayon, bukas at magpakailanman, nariyan pa rin siya. At kahit tumigil ka pa ng pagmamahal, hindi ka niya iiwan at hindi pababayaan. So, ugaliin pong makinig sa ating program, #BBF, dahil sa #BBF, may nagmamahal sa'yo! Good evening everyone! Shalom, Okay, glory, Kuya. and karam! Kay Kuya Lionel Pogi. Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo.